Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Nehemiah Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 3. Ito ang nakasulat. Nabalitaan ni na Sanballat, Tobias at ni Gesem na taga-Arabia, pati ng iba naming mga kaaway, na naitayo ko na ang pader at wala na itong butas. Bagaman hindi ko pa inalagay ang mga pinto nito. Inanyayahan ako ni na Sanballat at Gesem ay pag-usap sa kanila sa isang nayon sa kapatagan ng uno. Alam kong may masama silang balak sa akin. Kaya nagpadala ko ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga aking ginagawa rito kaya hindi ako makapunta riyan. Hindi ko maaring ipatigil ang trabaho rito para magpagkita lamang sa inyo. Yan lang po, maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ni Nehemiah, Kabanata 6, talata 4 hanggang 6. 4 na beses nila akong inanyayahan at 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Sa ikalimang pagkakataon ay inanyayahan akong muli ni Sanballat sa pamamagitan ng isang bukas na liham na ganito o mensahe. Balitang-balita sa iba't ibang bansa at pinapatunayan ni Gesem na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik kaya itinayo mong muli ang pader. May balita pang gusto mong maging hari. Kapurihan po sa ating amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa Nehemiah chapter 6 verses 7 to 9. At pumili ka pa ng mga propeta na magpuproklama sa iyo sa Jerusalem na ikaw na ang hari ng Juda. Tiyak na malalaman ito ng hari. Kaya pumarito ka upang pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Ito ang sagot ko sa kanya. Hindi totoo ang mga sinabi mo. Gawa-gawa mo lang iyan. Alam kong tinatakot lang nila kami upang mahinto ang paggawa namin. Ngunit nanalangin ako sa Diyos na palakasin pa niya ako. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Nehemiah chapter 6 verse 10 to 11. Isang araw, pumunta ako kay Semayas na anak ni Delayas at apo ni Mehetabel. Dahil hindi siya makaalis sa bahay niya, sinabi niya sa akin, magkita tayo sa loob ng bahay ng Diyos at ikandado natin ang mga pintuan dahil darating ang mga kalaban mo ngayong gabi upang patayin ka. Ngunit sumagot ako, gobernador ako, bakit ako lalayo at magtatago sa loob ng templo upang iligtas ang buhay ko? Hindi ako magtatago. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa ating daily devotion ay makikita sa Nehemiah Kapitulo 6, versikulo 12 hanggang 13. Ito po ang nakasulat. Napag-isip-isip kong hindi isinugo ng Diyos si Simaya. Binayaran lamang siya ni na Sanballat at Tobias upang ako'y bigyan niya ng babala. Sinuhulan lamang nila siya upang takutin ako at itulak sa pagkakasala. Sa ganoong paraan, masisiraan nilang aking pangalan at ilagay ako sa kahihiyan. Ilang po, purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Nehemiah, chapter 6, verses 14 to 16. Nanalangin ako, O Diyos, parusahan po ninyo sina Tobias at Sanballat sa ginawa nila sa akin. Gayon din po ang gawin ninyong kay Noadias, ang babaeng propeta at iba pang mga propeta na nagtangkang takutin ako. Pagkaraan ng 52 araw sa paggawa, natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid, natapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa pumagpapalang araw muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa patuloy na binibigay sa ating katagumpayan sa bawat araw na tayo ay nakapagpatuloy sa ating pagbabasa ng Biblia.
At tayo nga po ay nasa Nehemiah chapter 6 verse 17 to 19 ang ating pong babasahin. Noong panahong iyon, nagsusulatan na sina Tobiah at ang mga pinuno ng Juda. Maraming taga-Juda ang sumumpa ng katapatan kay Tobiah dahil manugang siya ni Sikanya na anak ni Ara at isa pa na pangasawa ng anak niya si Jehohanan ang anak ni Meshulam na anak ni Berekiah. Palaging sinasabi sa akin ng mga tao ang tungkol sa mabuting ginawa ni Tobiah at palagi ring nakakarating sa kanya ang mga sinasabi ko at patuloy na sumusulot si Tobiah sa akin para takutin ako. So dito makikita po natin, no, yun ang nangyayari kay Nehemiah ay napakaraming mga sagabal, no. Nandyan yung pagbibigay sa kanya ng mga maling mga paratang, at the same time, no, makikita po natin na sa kanyang ginagawa ay andun po palagi yung gawa ng kaaway upang maantala yung kanyang ginagawa. Pero dito makikita natin na ang Panginoon po ay hindi nagpapabaya, no, sa kanyang mga itinalaga, at nakita naman natin do sa buhay ni Nehemiah ay talagang nagagampanan pa rin niya ito na sa kabila ng napakaraming mga pagsalangsang, napakaraming mga bagay na ibinabalita na hindi tama, ay nagagawa pa rin niya na makapagpatuloy sapagkat yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon ay palagi pa rin pong nandoon. So, purihin po yung Panginoon sa patuloy na ibinibigay sa atin na katagumpayan sa bawat araw. God bless everyone.